For me, I think I'm very, very preoccupied with the project. I really want to do it, but I have to delegate people na in order for me to fulfill every commitment. So it's nice of you saying that. It's really a dream for me also, but time's not permitting me to do it. So yun. And parang mas magpo-focus muna ako dun sa mga nauna kong ibigay at saka mga parts ng mga franchise na nasimulan ko. Pero follow-up lang there, given the chance, sino yung gusto nyong gumanap kung if ever gagawa ka ng GL movie or series? If ever gagawa ako ng GL, sino ba? Madami, pero parang feeling ko hindi papayag eh. So, I really wanted to do something that is, paano ko ba? My GL is with Rowana already. Ang talagang yung peg ko na lang dun sa sinulat ko, was, makapagalitan na. Binibigyan niyo talaga ako ng problema, no? So, I was thinking, parang it's very impossible. But, I pitched din naman ito sa Viva. I was thinking of Sarah Geronimo. Very impossible. So, with all the endorsements that one, and if I will be given lang a chance. So, si Sarah yung isa. And the other, hindi ko talaga pwedeng sabihin. Kasi talagang, it's very impossible. But sila yung inspiration ng sulat because yung GL na story na yun is set 1800s eh. So it's Spanish era. So very manang ang mga babae, very prim and proper. So yun. But Boss Vic already gave the go signal. He wanted us not to shoot it this December, no can do. So there's gonna be a GL written by me but directed by Rowana Mercado. Yeah, thank you. Okay, maraming salamat po. Now moving on to Jojo Gabinete from PEP. Para kay Dari, pwede pag-explain yung poster no, para kang baka mo. Kung ano yung nire-represent ni Virgin Mary ba? Yes. Paano ba? It's a card because, they join sumasali sila sa mga paligsahan, sila ay sumusugal, ganun ang tingin ko dyan. Tapos baliktaran yung dalawang hari para dun sa ama at anak. Merong letter K, can symbolize king. And of course, parang merong organ dyan na kidney. It's all part of the movie eh. We also have the Mama Mary na laging hawak ng character ni Tita Ruby. The poster is very symbolical. I always try to be very personal when it comes to my posters. I design them. I always get the liberty and the freedom from my bosses sa Viva and of course with the help of the marketing. They are very supportive. They always try to let me design my poster. So the whole poster, it says a lot about the movie. Pag in-explain ko kay Jojo, hindi na kayo manunood. So tungkol po sa pelikula yung buong poster niya. Baliktaran yun eh, pwedeng nakabaliktad. Pag feeling ni Nico, bida na siya, pwede niya ibaliktad. So, yun. Pag po napapagod ako sa ilalim, umiiba ako dito. Yan po. Thank you. Kay Nico, nabanggit mo kanina na hindi kayo okay ng tatay mo, di ba? Yung ano yung kanina nabanggit mo hindi kayo okay ng tatay mo. Tingin mo, despite your differences, sa palagay mo happy siya sa success mo yung showbiz career mo? Hindi kasi kami nag-uusap po eh, pero possible naman na nakikita nila to sa social media, yung side ko sa kanila. Wala po talaga ako idea kung happy sila or galit sila sa akin. Okay lang itanong mo ano yung pinagmulan ng sorry. ba't strange kasi sa isa? Personal po kasi,
Thank you. Salamat po Kay Juliana, kanina nabanggit ko, 11 years old ka nung namatay ang tatay mo, tapos may karelasyon sa nabati. Yun po ang kwento nila noon. Yun po ang kwento ng lola ko noon. So, hindi ko rin po alam eh. Kasi parang nung kinuwento sa akin yun, medyo bata-bata, pasibol pa lang ako. Pero hindi ko na kinonfirm. So, hindi ko alam kung totoo or asaran lang. Ganun. Pero yun ang pagkakwento. Paano mo tinanggap yung kwento ng lola mo? Kasi ano na ako noon eh, bakla na ako noon eh. So, nung parang kinuwento sa akin ng lola ko na palibasa, ang pagkakasabi pa ng lola ko, palibasa yung tatay mo, nagka-jowang bakla eh, gano'n. Parang natuwa ako, at okay, gano'n. So possible, na may talagang kung bakit ako naging bakla, dahil din siguro sa naging experience ng tatay ko. Pero walang judgment sa'yo para sa tatay mo? Ay, wala po, wala. Yung nanay mo, tinanong mo? Hindi. Hindi na po. Mark, kanina napag-usapan na masaya ka dahil yung poster, ikaw ang nasa poster. Tapos sunod-sunod yung project mo sa Viva. So, anong pakiramdam ngayon na sa grupo ng Guapings, ikaw yung pinaka-busy? Ako, masaya ako dahil panaginip ko to na tutupad. Pero sigurado sa ibang larangan o sa ibang rin sila, nag-busy din sila doon. Wala naman akong pagmamalaki sa kanila. Ang akin lang, ito, pangarap ko to. So, nagpapasalamat ako sa taas na natutupad naman din yung pangarap ko. Yun po. Maraming salamat. Thank you. Mama Ruby? Kasi sunod-sunod na rin po issue yung mga project nyo, tapos laging lumalabas na talagang like si Mateo, kayo ang mukhang bibig na nag-workshop sa'yo para sa Penduko. Ano po ang masasabi nyo na finally nire-recognize na yung husay nyo sa pag-arte? Siyempre po masaya ako at nagpapasalamat because yung recognition ngayon na nakukuha ko, pakiramdam ko, cumulative yung lahat ng paghihirap ko simula nung wala naman talaga nakakakilala po sa akin. So, siyempre, masaya po ako, grateful, at masaya ako na at least in this lifetime, kahit pa paano, nakilala po ako ng yung mga tao, nare-recognize yung kakayanan ko, gano'n. And I hope maging inspirasyon to a lot of actors, gano'n. Kasi matagal-tagal din bago naman ako nakilala. Ano pong komento nyo doon sa mga sinasabi ng mga tao na after Danny De Leon, kayo na yung susunod, tapos kayo pa yung unang nakatrabaho ni Nicole Kidman? Hindi ko po alam kasi hindi ko pa napapanood yung Expats. Yung ginawa namin na pinagdadasal ko, sana maganda, sana mag-hit. Kasi kung maganda yung series ng Expats, syempre, mapapansin tayo. Mapapansin ng Filipinos. Tungkol kay Danny, masaya naman ako dun sa naging turn out ng kanyang career, hindi rin biro-biro yung mga na-achieve niya so far. Okay. Ma'am Ruby, pakiconfirm lang tong kwentong nakarating sa akin na during the shoot ng Expats, bawal magpa-picture with Nicole Kidman. That's true. Pero si Nicole po ang lumapit sa inyo at nagpa-picture sa inyo dahil bilib na bilib sa acting. Hindi naman, baliktad. Ganyan, katabi ko siya. Ganyan kalapit. Oo. Tapos, bawal talaga nasa kontrata ng lahat na bawal magpa-picture kay Madam. Okay? Chika-chika niya ako. Nagkamali siya. Sabi ko ganyan, I have one request, Nicole. Sabi ko,